May dalawa pong pinupukol sa inyo pagdating sa issue na impeachment. One, yung paglustay. Ipaliwanag nyo po ba yung 11 days na ginastos nyo? At pangalawa, yung Maria Piatos ba yun? Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Yun yung dalawang paulit-ulit nilang inuulit na binabanggit. Ano pong nasa likod nung 11 days? Oo. Normal yan sa lahat ng opisina ng gobyerno na nagbabayad ka. In fact, kung titingnan mo ang mga transaksyon sa gobyerno from Office of the President papunta sa municipal at city level, marami dyan na isang araw lang nagbabayad sila ng 100 million, 200 million kasi yun yung kontrata nila. Kailangan nila magbayad sa mga obligasyon nila. So, hindi nakakapagtataka na magbabayad ka, may lalabas talaga na pera. Kasi kailangan mo magbayad sa lahat ng mga obligasyon mo. Yun yung purpose ng funds yun yung purpose ng budget. Lahat ng project mo, lahat ng programa mo, kailangan yun ng pera, diba? So, meron yung mga procurement. Tapos, pagkatapos nun, pag nabuo na yung lahat, tapos nandyan na yung budget mo, kailangan mo magbayad. So, lalabas talaga yung pera. Hindi nakakapagtataka na nagbabayad ang isang opisina ng gobyerno ng milyon-milyon sa isang araw. Pero hindi ho ba kayo napaisip na late na nila ni-release yung budget nyo nun? Kasi 11 days na lang bago mag-New Year. Hindi nyo naisip na baka patibong to? Meron nagsasabi na ganyan, na patibong ito. Pero ako good faith ako lagi sa trabaho August pa lang, kasi July, binubuo namin yung satellite offices. Kasi sa gobyerno, diba, parang tipong limited lagi yung budget. Sa lahat ng opisina ng gobyerno, limited lagi yung budget. Lalong-lalo na sa amin, sa Office of the Vice President. Tapos yung trabaho namin, wide range yun. Pero tumutok kami sa good governance and poverty alleviation. Kasi yun talaga yung problema ng bayan natin. Alam mo, naghihirap na tayo noon, ilang years, siguro mga 10, 20 years. Hanggang ngayon, makikita mo sa economic indicators natin at yung posisyon natin dito sa ASEAN region, makikita mo na nasa baba tayo in terms of economic performance. So ikaw, itatarget mo yung projects mo. Saan ba dito saan ba dito maraming mahihirap? Saan ba dito maraming nare-recruit sa insurgency? Saan dito ang merong reports ng terrorism? Saan dito ang merong reports ng violent extremism? Saan dito ang illegal na droga? Saan dito ang mga scammer? Saan dito ang mga rapist? Saan dito ang may reports ng child abuse, trafficking? Hindi mo makukuha yan, lahat yan, kung hindi ka bibili ng impormasyon. Tapos hindi mo matatarget yan sa project mo, yung intervention mo ng gobyerno, kung hindi mo alam sino ang tutumbukin mo ng project mo. Kunwari, sa amin, meron kaming Magnegosyo Taday, livelihood assistance program, entrepreneurship program. Paano namin malalaman kung sino yung tuturuan namin ng entrepreneurship doon sa kadami-daming tao sa isang lugar kung hindi namin alam sino doon ang tinatarget ng pagtutulak ng illegal na droga? Kung sino doon ang tinatarget na i-recruit para maging NPA? So, kailangan namin yon, yung impormasyon na yon para, yan yun, ito yung sinusolve natin dyan. O dito, ito, terrorism, sige, lagyan nyo ng programa ng gobyerno dyan para hindi nadadala yung tao sa illegal. Ganun yun. Ganun dapat magtrabaho kapag kulang ang resources mo. Specific targets talaga dapat yan. Hindi ka pwedeng, sige, itapon nyo yan dyan. Kahit saan, maglagay tayo dito kahit saan na projects. Pwede yan kapag marami kang pera. Pero kapag limited ang budget mo, kailangan targeted yung beneficiaries mo.
Yan din po ba yung pinaggamitan ng confidential funds? Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Mga threats to education, threats to mga children, ang criminality, insurgency, violent extremism. Alam niyo yung nagpapasabog ng bomba, yung mga ganon. Dahil sa kanilang ideolohiya, ganyan. Merong recruitment sa ganyan. Tapos, terrorism. So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan yung project natin sumasagot doon. At hindi mo magagawa doon yun kung wala kang impormasyon kung sino ang highly vulnerable sa problema na yon. Si Mary Grace Piatos po ba ay totoong pangalan ng isang tao? Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi binuunan nila yung defense sa confidential funds. So, ang pinayagan lang sa akin na ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Pero gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue. Dahil confidential funds protektado ng batas. Hindi ka basta-bastang, kasi nga sinasabi ko kanina sa discussion, ang confidential funds pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. So hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman ng confidential Yes, funds. may batas. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate nung batas na yon. And mako-compromise, VP, yung operations kapag inilabas tong information na ito. Hindi lang yung operations, pero mako-compromise yung security sector ng gobyerno natin. Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Makikita ng NPA, makikita ng makabayan, kaya takot ang makabayan sa confidential funds kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata, mga ganon. Natatakot silang mabuking. Pag sinabi ko umakit sa bundok, nagiging NPA. Oo. Tsaka parang kaya nila gustong malaman yung kung saan napupunta, paano ba ginagamit, para malaman nila yung galawan, strategy ng gobyerno, paano nag-gather ng intel sa kanila, and paano sila ino-operate. Para ibahin na nila. Oo. So delikado yun para dun sa mga taong nagbibenta ng mga information. Kasi itong mga binibilan nyo ng information na to, nasa loob sila mismo ng organisasyon na yun. Oo, kasi tulad ko, magkasama tayo, 'di ba? So pare-pareho yung alam natin na impormasyon. So bakit ko pa bibilhin yung impormasyon mo? Alam ko na yun 'di ba? Kanino ba ang impormasyon na hindi ko alam? Doon sa mga illegal, doon sa kalaban, kumbaga, 'di ba? So doon ka bibili sa loob. Or doon sa mga nakapalibot sa kanila na hindi man directly involved pero may alam sa kung ano yung ginagawa nila. Hindi ka bibili ng impormasyon na alam mo na
Ang bibilhin mo na impormasyon dyan, yung hindi mo alam na nandun sa loob. Kasi paano mo ba sila mahuli? Paano mo ba matarget yung project mo kung hindi mo alam anong ginagawa noong kalaban? The enemies of the state. Talagang kailangan talaga protektahan yung mga information na yan. Sobrang critical pala talaga. Oo, sabi ko nga, pag nagsimulang mag-explain, makikita ang galawan ng law enforcement agencies. Makikita yung galawan nila. Ayun, so VP, bumalik tayo dun sa timeline. Nasaan na tayo sa timeline? Oh, yes. So, August 27, 2024, dito na lumabas yung disallowance. After na ito na nag-resign ako, expected na ito kasi gugulong na yung impeachment, 'di ba? Tapos, September 1, 2024, merong member ng House of Representatives nagsabi na, uy, sinubukang isuppress or itago nung Office of the Vice President yung information sa confidential funds. Hindi namin sinusuppress. Nire-remind lang namin ang Commission on Audit na may batas dyan sa confidential funds. At hindi basta-bastang pinag-uusapan yan. Dahil buhay ng mga tao ang pinoprotektahan. Yun lang ang sinabi namin. Wala naman. VP, yun yung reason bakit kinontempt nila yung inyong Chief of Staff, ano? Yes, kinontempt nila si Attorney Lopez dahil doon sa pag-resign ni Gloria Mercado sa Department of Education na sinabi ko sa kanila, wala namang pagbabasihan nung sumunod na hearing, sinabi ko sa kanila, wala namang pagbabasihan yung pagpaparesign nyo kasi ang tumatanggap ng resignation ng undersecretary ng lahat ng ahensya ng gobyerno ay president. Kasi ang appointing authority ng lahat ng USEC ay president. At hindi alam yun ng mga members of the House of Representatives dahil nung sinabi ko yon, natulala silang lahat. So sabi ko nga, di ba? Sabi ko, di dapat ang kinontempt nyo si BBM kasi siya yung tumanggap ng Office of the President, yung tumanggap ng resignation eh. Hindi si Attorney Lopez. So, nakanganga silang lahat kasi hindi nila alam yon. Well, that goes to show kung anong klaseng mga members of the House of Representatives ang binoboto natin. Hindi nila alam kung sino ang mga appointing authority. Tapos, September 1 yon. Nung buong September at October, makikita mo na, eto na, yung mga words na ginagamit nila para ipalabas na may katiwalian. September 18, isang congressman nagsabi, misuse of confidential funds. October 17, where did the 15 million go? Yan na. House flags, safe houses. Tapos makikita mo na. Sara needs psychological assessment. Tapos, ano sabi ko dito? Hindi kasi kayo nakakita pa ng tao na lumaban eh. Wala akong pakialam kung ikakasira ko. Basta tatayuan ko yung tama. Hindi pa sila nakakita ng ganun eh. Kasi napapansin ko dyan sa loob ng House of Representatives, lahat yan, areglo. Unang-una, tatakutin ka. Pag hindi ka natakot, bibilhin ka. O, hindi. Unang-una, bibilhin ka muna. Pag hindi ka nabili, tatakutin ka. Pag hindi ka natakot, kakasuhan ka. Ganyan yung trabaho or mga pangyayari between politicians. So makikita mo dito, October yan. September, October, gumagamit na sila ng words na malversation, breach of public trust. Ito, galing ito sa isang congressman. Fabricated, galing sa isang congressman. Mary Grace Piatos, galing sa isang congressman na yan. Covering up. Yan.
galing sa isang congressman yan. Discrepancies, galing na yan sa isang congressman. Kung napapansin mo, lahat galing sa members ng House of Representatives na gumagawa ng in aid of legislation kuno. Na kung titingnan mo naman, in aid of legislation ito sa confidential funds, pero bakit Office of the Vice President lang? Bakit yung billion-billion na confidential funds ng Office of the President hindi tinitingnan? Yung AFP na confidential funds, yung DND, lahat ng merong confidential funds, bakit hindi pinapatawag? Bakit OVP lang? Kasi it's a fishing expedition for evidence na hindi nila makuha saan man. Kaya kailangan nila gamitin yung power noong Committee on Good Governance. So makikita mo, may mga words na sila, di ba? Nung pinatawag kayo doon, VP, sa Committee on Good Governance, yun yung hindi kayo sumumpa eh. Yung una. O, yan yung una, no? Hindi kayo sumumpa kasi nga resource person kayo. Oo. O, sabi ninyo na witness lang yung sumusumpa. So, nung nakita nyo na parang kayo lang yung inimbita ron, did you question yung good governance na bakit kami lang? Hindi ko na kinasyon dahil alam ko naman na tinarget na kami. Kasi doon sa opening statement ko, sinabi ko na doon na you are going after me because you do not have evidence of wrongdoing. Kaya binuksan niyo itong hearing na ito. Sinubukan nila doon sa budget hearing na hindi nila nakuha, diba? Kasi unang-una sabi ko, wala naman kaming nire-request na confidential funds, so bakit kami magtatanong about confidential funds? Pangalawa, hindi pwede pag-usapan ito dito. Diba? Ayaw kong magkaroon ng kaso. At ayaw ko ibulgar kung paano gumalaw ang law enforcement agencies at mga intelligence operations ng gobyerno. So, yun yung makikita nyo, September, October, November, dito na naglabasan. Malversation, breach of public trust, discrepancies. Ito na yung words leading to an impeachment. Kung makita nyo, biglang natigil yung kanilang House hearing, diba? Nakita nyo? Nung kinulong nila si Attorney Lopez, tapos na hospital si Attorney Lopez, tinawag nila si Gina Acosta. Nag-collapse, nag-unconscious si Gina Acosta. Pagkatapos nun, wala ng hearing. Tumiretso na sila doon sa paninira nila naman. Sabi ng PSA, ito walang mga birth records. Ganyan. Yan na yung kanila. Hindi yung mga totoong tao ito. Palibhasa kasi wala silang alam sa kung ano yung trabaho ng gobyerno. Kasi ang ginagawa lang nila dyan sa loob ng House of Representatives, manira ng pangalan. So, yon. Tapos, sumunod nun sa timeline, yung mga impeachment na. Yung nagkagulo, nagrumble nila na filing ng impeachment. Alam nyo, kaya umabot yun sa ilan? 3? 3, di ba? Kasi yung unang sinulat, basura. Basura siya. Wala siya at all any leg to stand on in any court. Yung sumunod na sinulat, basura pa rin. Yung pangatlong sinulat, yun yung kinorek na nila lahat nung basahin ninyo, yung 3. Actually, 4. Yung pang-4 yung lumusot eh. Yes, 4, no? Oo. Kung babasahin ninyo, yung mga una, pangalawa, pangatlo, basura sila lahat. Hindi ko alam kung sino nagsulat. Gusto ko sabihin sa kanya, i-recruit mo ako magsusulat niyan. Papasok niyan sa korte. Tapos, yung pang-4, yun na yung corrected copy ng lahat. Kilala ko kung sino, isa sa mga abogado na sumulat noon, na sinasabi ko nga kay Micah Foley, abogado ba ito? Tingnan mo naman itong sinulat niya, pero syempre, ayaw ko sila tulungan.
So eto na, gumalaw na yung mga abogado, hindi pwede yan kasi nag-antay kayo na maayos nyo yung impeachment complaint at yun yung pinasok ninyo. Ganito din naman nangyari ngayon eh. 'Di ba? 4, 2 yung pumasok. Yung pang-4 doon, yun yung gusto nila kasi yun yung sinulat ng maayos. Yung 2 dyan, basura. Yung isa dyan, hindi na nila papansinin yan. So, yun, December 2024 yun, diba? Ayan, may dagdag pa sila. December, tumuloy-tuloy pa pala sila. O, faked. Sino nagsasabi ng fake? Sila lang din. Yung mga members lang din ng House of Representatives. Walang ibang nagsasabi na fake yan. Sila lang. No birth records. Eh ano ngayon? Eh hindi mo alam kung paano gumalaw ang intelligence operations eh. Fund abuse. Yan. May mga ganyan na sila na words na parang binubuo na nila yung kanilang impeachment. Pagkatapos nun, meron na silang February 2025. Meron na silang kailangan imbestigahan ang disallowance. Kasi pala, isasali nila yon yung disallowance na yon. Kailangan daw imbestigahan. February 11, 2025, House must probe the Sara Duterte's 12.3 billion DepEd disallowed expenditures. Na hindi nila naisip, mas maraming disallowance ang Office of the President, ha? So kung mag-i-impeach tayo, iunahin nila ang Office of the President. Tapos, February 27, 2025, act swiftly on Sara Duterte impeachment. Catholic Bishops Conference of the Philippines. Pero pagdating sa aligasyon ng flood control involvement ni BBM, tahimik sila. June 11, 2025, eto na. Dahil hindi nila alam saan sila lulugar, impeachment, ano ba, kapafile na lang natin ng kaso. To siya, lahat ng kaso na pwedeng i-file natin. So nag-file sila ng criminal at admin cases. Tapos, eto na. September 29, 2025. Ito na yung privilege speech ni Senator Cheese Escudero na sinabi niya ang mastermind si Martin Romualdez at ginamit ang political capital ni BBM at ang promise ng for later release funds sa mga projects para pumirma ang mga congressman sa impeachment. So, yan yung buong timeline kung paano nila niluto ang impeachment. Galing sa walang ebidensya papunta sa fishing expedition, illegal na paggamit noong information sa loob ng in aid of the legislation para sa impeachment. At yung meron na talagang nagsabi na yung mga pumirma ay pinramisan ng for later release na funds. Yes, Congressman mismo, si Congressman Toby Chanco, sinabi niya yan, na isa daw sa reason kung bakit yung alyansa nagka-leche-leche dahil dun sa impeachment na ginawa sa inyo. So, nasabi yan ni Toby Chanco. Kasi, paniwala ko, nagmamadali din sila mag-promise ng pera. Kasi election na eh. Siyempre, lahat ng mga congressman parang tipong, nasaan na yung funding namin? Na-election na kami. Kami din eh. Mag-e-election din kami. Hindi lang naman kayo eh. Diba? So, lahat yon ay
Yan. Planado.